Patuloy na tinutugis ng San Mateo Police Station ang suspect na si alias Jojo na sangkot sa pamamaril sa Barangay San Marcos, San Mateo, Isabela. Sa panayam ng Bomba Radyo Kawayan kay Police Staff Sergeant Clemente Caronan Jr., ang investigador ng San Mateo Police Station, sinabi niya na batay sa salaysay ni alias Jake, isa sa mga nakasaksi sa insidente, nangyari ang pamamaril habang sila ay nag-iinuman. Matatandaang kinilala ang biktima na si Roberto Miguel, 48 anyos, isang construction worker at residente ng Barangay San Marcos, San Mateo, Isabela. Batay sa inisyal na investigasyon ng PNP, napag-alamang nagtungo sa lugar ang suspect at nakisali sa inuman. Lumapit umano siya sa mesa ni alias Jake upang makikanta. Ilang sandali pa ay dumating ang biktima at pumili rin ng kanta, at habang kumakanta ay ipinasa ng biktima ang mikropono sa isa niyang kasamahan. Dito na umano nagalit ang suspect at inakusahan ang biktima ng pag-agaw ng kanta. Dahil dito bumunot siya ng baril at pinaputukan ng biktima. Nagtamo ng dalawang tama ng bala si Miguel, isa sa dibdib at isa sa likod. Agad naman siyang isinugod sa paggamutan, ngunit idineklara ring dead on arrival ng kanyang attending physician. Ayon sa mga nakasaksi, walang alitan ang suspect at ang biktima bago ang insidente at hindi rin umano sila magkakilala. Napag-alamang dumayo lamang ang suspect sa lugar upang makipag-inuman. Ayon sa PNP San Mateo, ito ang kauna-unahang insidente ng pamamaril na naitala sa lugar na sanhi lamang ng agawan sa kanta sa videoke. Ganitong bahagi ng pahayag ni Police Staff Sergeant Clemente Caronan Jr. Kung sakaling tayo po ay nakainom, wag po natin itaan sa init ng ulo. Kung pwede, kunin natin sa malumamay na pag-uusap kung ano po yung sakaling hindi na pagkakaintindihan. Kasi kung nilagay po natin sa init ng ulo, sir, wala po tayong mapapala at nasa huli po ang pagsisisi. Kaya advice ko po sa mga manginginom na kung sakaling may init ng ulo, huwag mo na lang lumayo at makipag-usap sa normal na at para maiwasan ang ganitong pangyayari, sir. Lang po, sir.